Hi Libra, 2025, bagong taon, ito na po ang inyong reading. Kukuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Ano nga bang parating ngayong bagong taon, New Year 2025, para sa inyo Libra? Syempre pa, kung ano man yung ating makikita sa inyong baraha, just only take what resonate. Tayo po ay general reading, okay? Pero ito, madalas marahil naririnig na kay Moonchild or even sa ating mga live. Tayo po ay live na live ngayon sa ating YT. Ilalaban natin ito ng live. Oo. Pero, ano yung naririnig nyo madalas na reminder? Guidance lang po. Okay? Mensaheng gabay lamang po. Libra, 2025. Anong kailangan yung marinig? Para sa mga taong ito, maaring makapakinig na Libra, ayusin natin ang camera. Libra. Guidance po para sa mga taong ito, 2025. Mensaheng gabay. Message. Libra, 2025, bagong taon. Anong kailangan yung marinig? Para sa taong ito na nakikinig ngayon, Libra. Anong message po? May umaangat sa aking kamay. Hindi natin pipigilan. Guidance for Libra, 2025. Uy, tumatalon sila. Anong parating? Hindi natin yan pipigilan. We'll see. Okay. Anong kailangan marinig ng mga Libra? 2025. Okay. Ito yung mga gusto talaga ni Moonchild. Yung tumatalon na hindi natin pipigilan. Okay. The Six of Wands. This one is in reverse. Isa-isahin po natin. Medyo marami palang bumagsak. Five of Wands. Six of Wands. Five of Wands. The Emperor. The Page of Wands. Oh, umaangat yung energy. Okay? Especially saan? Energy na matugunan ang inyong mga gawain, trabaho. We'll see. Excited si Moonchild. The Ace of Swords, reverse. Nine of Cups ay naroon. The Ten of Wands, reverse. Page of Cups, and the Ten of Cups. Both are in reverse. Okay, so nakakakuha man po tayo ng ilang reversal cards. Hindi naman po ibig sabihin ay hindi na okay agad-agad para sa ilan na ngayon lang nakakapakinig kay Moonchild. Pero mensaheng gabay lamang po. Hindi pala siya pantay. Libra tayo. You're all about balance. Patawarin niyo si Moonchild. Napaka-imbalance ko. Okay. Guys, sa live, I know hindi nyo nakikita itong ilang baraha. Mapapanood nyo rin po ito, pero ito na nga. Buhay paggawa tayo. Bakit? Ito yung unang-unang umangat sa akin, especially sa ilang unang bumagsak sa inyong baraha. Work-wise, umangat yung inyong pagiging leader, pagiging hard worker, or kusa ito talagang ihahain sa inyo. Anong ihahain? Yung blessing of work. Or dito kayo higit na magfo-focus. Dito yung concentration ng ilan sa inyo or higit sa inyo ngayong bagong taon. Na ang ganda. Okay? Syempre pa, maganda yan. Hindi kayo mawawalan ng alin, ng kita. Okay? Merong something ganap sa part na yan na higit kayong mapapasaya. Nakangiti lang si Moonchild. Alam ko ang tamis. Pero andito po yung ilang laban nyo. Laban sa trabaho, gawain, kung meron kayong mga negosyo. Ito yung marahil isa sa pinaka-misyon ngayong bagong taon. Na maipantay, maibalanse yung ilang ganap sa part na yan. Siyempre, pag gusto natin ito makitaan ng growth. Okay? Nung kagandahan or kaalwanan. The Six of Wands, tahimik lang ito na claim na natin to Libra. Ito yung ilang maipapanalo nyo.
meron pong success. This one is in reverse. So, more private, low-key. Maring yung iba, ayan no, ayan. Yung iba, may ilang distractions tayo na ipapost muna natin ng bahagi. Libra. Okay, babalikan ko po kayo maya-maya sa live, pero ito na nga. Unang umaangat talaga dito para sa inyo ngayong bagong taon, 2025, ay ang buhay, paggawa, trabaho, karera. Six of Wands, pakita ko sa inyo. This one is in reverse. Kahit pa yan in reverse, isang indikasyon na tahimik ito. Na alin? Success, as I've mentioned. Pakita natin sa live. The Six of Wands, Libra. Okay. Buhay, karera po. Trabaho. Or ano man yung pinagkakaabalahan ng ilan kung saan naroon ang inyong kita or kung saan kayo merong nararamdamang pumapasok na pera, yung income. Claim natin na meron pong magandang potensyal. Gaano man ito kalaki, kaliit po? Dahil sa realidad tayo pa rin po ay magkakaiba. Pero claim na natin na merong opportunity na parating sa part na ito para sa inyo ngayong taon. Okay? Or sa higit na praktika, sabi ko nga, yung blessing of work, hindi kayo mawawalan. Very present ito ngayon. Hi, so kung merong work, definitely, pagdating sa usaping money, sasabay rin yan. Okay? Maganda yung magiging flow ng laban na ito. Five of Wands, ito yung medyo meron tayong tension na nakikita. Para sa ilan maaring hindi ko tatamisan, merong ilang makaharap or makaharap sa ilang katrabaho or even your boss, the emperor, na hindi ganun kadali. Wala namang perfect na relationship or partnership kung meron kayong negosyo. Maaring at one point ngayong taon, hindi kayo magtagpo or umangat yung ilang differences na meron kayo na very normal po. Okay? Basta't magpatuloy ka lang at tulungan ng sarili na huwag kang magpa-apekto sa ilang distractions. Focus kayo sa iyong ginagawa. Dahil aking ulitin, ako'y nakangiti. Dahil naalala ko itong si Jupiter astrologically. Oo. So Jupiter will enter your 10th house, especially on the second half of 2025. Jupiter is the planet of luck, expansion, success, wealth. So lalo pa kung ngayong first half, halimbawa, or ngayon pa lang, kung kailan natin ito binabasahan o hinaharap ang inyong reading for 2025, ay nagsusumikap na kayo, nanlalaban kayo, hindi kayo sumusuko, kahit pa walang perfect sa trabaho or sa anumang proyekto, gawain, negosyo. Pero nanlalaban. Umaangat yung sense of responsibility na ano pa man yung ilang glitch or hindi ganun kagaanan ng inyong tahakin or meron mang ilang bako-bako sa daan, hindi kayo titigil. Okay? Then i-claim natin na meron pong parating na biyaya para sa inyo, especially sa part na ito, sektor ng trabaho. Kung ano man yung ipupunla nyo ngayon pa lang, hindi po yan nasasayang, hindi yan maisa sa walang bahala. I-claim mo na yan, Libra, na meron din po ditong magandang flow pagdating sa usaping pera. You will also be financially covered this year. Hindi ka mawawalan. Tuloy lang. At syempre pa, kasi dahil trabaho ang umaangat dito, pahalagahan. Kaya naman sa reality, iba-iba po ang bawat posisyon, sitwasyon, yung ating kinakaharap. Paangatin mo yung contentment, the Nine of Cups. Yung pagtanggap, i-allow mo lang itong ilang differences at one point. Sabi ko nga, kung if ever lang naman mag-reflect yun para sa ilan na meron kayong halimbawa, meron kayong hindi nakasundo sa trabaho, hindi nyo masyadong feel, or kayo itong hindi masyadong feel, reversal tayo, or even sa inyong boss, kung medyo masungit ito at may parang iba yung energy,
kung andyan yung pagtsatsaga sa inyong mga puso at diwa. Wow! Yan po ay hindi mababaliwala. Meron tayong nakikitang success. Gaano man yan kalaki kaliit, pero makakarating yan sa inyo. Uulitin ko, may magandang posibilidad. Actually, hindi imposible na for some of you, meron kayong something ma-unlock na goal or achievement. Meron kayong ma-accomplish sa buhay, work. Meron limitless sa page of wands. Bakit ang dami sinasabi ni Moonshot sa sektor na ito? Dahil marami pang pwedeng ganap. Marami kayong pwede pang matutunan, mapuntahan, marating. Gumagalaw ka, Libra. Gaano man at one point ngayong taon makaramdam ka na parang meron bang resulta? May nangyayari ba? Meron. No matter how you slow itong paggalaw na ito, may progress. No matter how slow. Itong magagandang possibility na papatulala si Moonshot sa inyong cards. It could be a bonus, a recognition, or a reward. Kahit sa simpleng appreciation lang ito, pero meron. Okay? Ma-add ko lang the 5 of Wands kasi. Ito yung laban eh. For some, hindi kailangan katakutan yon or laliman. Yung laban, kung meron mang ilang tao talaga na makakatensyon kayo, or merong iba yung energy minsan, or kung wala kayong ideya para sa ilan, maring on the positive side naman yung ganap dito. Kumbaga, tahimik lang din sila kasi ito yung 6 of Wands, yung kayo yung inyong mga aura, yung inyong public image. Nakikita, umaangat kayo. So, dyan, parang itong ilang halimbawa katrabaho nyo, na-inspire lang din sila sa inyong pinapakita. Okay? Sa inyong, o sa nakikita nila na ikaw, bilang isang individual sa trabaho, yung kasipagan mo, or yung dedication mo sa work, yung ethic na meron ka sa part na yan, na, ay, ang galing niya. Parang nakaka-challenge. Ayun. Umangat na parang challenging ka yung enerhiya mo sa mga taong ito. Na-inspire lang sila. Or feeling mo or pakiramdam nila, reversal tayo, ay parang isang kakumpetensya. Okay? Or nagiging competitive tuloy yung pakiramdam ng mga taong ito kasi ang galing mo. Maangat yung pagkabalanse mo. And focus sa trabaho. Ayun lang naman, hindi kailangan laliman yun. Okay. Pero, may pag-usad, guys. Umaandar, patungo ito sa patuloy mong growth sa buhay. Basta panatilihin nyo lang po yung willingness, guys. Siyempre pa, yung kagustuhan dyan sa inyong mga puso. Siyempre pa, guys, another reminder tayo na ang tanging maiwan lang po ng mga barahan na narito every time sa mga readings natin. Ito lang po yung kondisyon sa sitwasyon na inyong kinakaharap or kakaharapin. Pero yung resulta, yung outcome, of course, at the end of the day po, ay wala sa mga barahang ito. Okay? Sa huli po, nasa inyo pa rin yan. At the end of the day, it's all up to you, Libra. So, sa panatiwala. At yung kagustuhan, huwag mong bigyan ng pagdududa ang iyong kakayanan. This is not the year para, alam mo yun, mag-step back ka or mag-hold back ka sa pwede mo pa sanang mapuntahan, matutunan, or magawa, maipakita sa trabaho dahil mapupuna ka, umaangat ka. Tiwala lang. Or other messages. Ito yung ilang laban eh. Laban na patuloy niyong kinakaya at nalalagpasan or malalagpasan ngayong taon. So celebrate. Celebrate your small wins. Yung mga ito yung mga laban na madalas ikaw lang yung higit na nakakaalam. I-celebrate mo din daw yan. I-recognize mo rin yung iyong sarili. Baka ganun lang din yun. Ipagdiwang mo rin yung nalalagpasan na kakaya mo, gaano man kaliit or kalaki, sabi ko nga, i-allow mo ang iyong sarili na magkaroon ng selebrasyon. Okay?
deserve yun. Deserve. Itong success na to, guys. Again, puro again si Moonshot. Magkakaibang bawat isa. Pero this is something I feel na magiging fulfilling sa feeling. Kasi nga, andito po yung hard work eh. Yung sipag, yung tiyaga. So, yung pakiramdam dito, na pwedeng umangat sa inyo, ito yung walang katumbas. Walang katumbas na anumang halaga or salapi. Kasi nga, pinaghirapan mo eh. Gusto mo rin to. Inilaban mo. At yan po ay hindi nababaliwala or mapapaliwala. Meron kang mayaani. Merong resulta. Fulfilling and rewarding sa feeling. Okay? Na ang ganda. Halimbawa, kasi na-mention ko Page of Wands, ang lawak, again, limitless yan. Kung kayo mga estudyante right now, or isang estudyante na nakikinig kay Moonchild, diba? Wala namang madali eh. Lahat tayo ay nagsusumikap, maaaring ang ilan pa nga ay magsusunog ng kilay, magsusunog ng kilay, Moonchild, huwag yung gagawin yan, baka sunugin nyo nga. Pero, hindi madali, pero sabi ko, rewarding sa feeling. Merong achievement, makapagtatapos kayo. Claim na natin yan. Okay, gusto nyo yun. Overall, ang ganda. Maaaring tumatakbo kayo sa ilang tao sa inyong paligid or even sa inyong boss. Okay? Dito sa ilang tao sa inyong nakakasama sa trabaho, negosyo. Kasi nga yung kayo, yung bilang isang individual sa ginagawa, ang galing nyo. Hindi nyo pa man yan maisip or ma-realize, pero tatata kayo sa ibang tao ngayong taon, Libra. Okay? Hi! Ano pa bang ma-add natin? Kasi dito tayo unang nag-focus sa ilang ganap work-wise or pagdating sa ilang laban nyo sa pang-araw-araw. Okay. Actually, Page of Wands, sabi ko, ang daming naisip parating yan. Travel din po. Maring ang ilan po ay may ilang, ilang-ilang. Ano yan? Ang dami kasing bulaklak ako nakikita rito eh. Pero, meron bang travel plans or goals kahit sa simpleng pagpaplano? Or ideya pa lang ito ngayon pa lang? Or kung meron talaga kayong ayusin na ilang, sa mas practical tayo, dokumento, travel documents, visa, passports, ayan, why not? Claim natin, alin, na may mga bagong simula po tayong nakikita sa part na yan. Or may magandang flow. Gaano man, aking uulitin, hindi to something na magiging madali para sa ilan. Pero, ito ay isang proseso na kailangan yung pagkatiwalaan, syempre pa. Pagkatiwalaan rin yung, ang inyong mga sarili Libra, na magagawa nyo yan. Okay, meron pa kayong pwedeng mapuntahan, matutunan. Actually, for some of you, itong travel na ito could be about work or related sa work. Pero regardless, kasi nga nag-highlight ang trabaho eh. Regardless, could be about pleasure or work. Kasi dito rin ang 10 of Cups, about 10. Career pa rin yan, pero sa family, kumbaga, good thing kung for some of you, hindi lang ito trabaho, pero habang nagwo-work, ay nakakapag-travel din kayo. So, ang ganda. Maganda. Okay? Yes, meron kayong makukumpleto. For some of you, something will end to make room for something new. Merong completion po. The 10 of Wands. 10 actually. Both are in reverse. Parang ibig sabihin, pahintulutan nyo lang na, or i-allow nyo, yakapin nyo itong ilang pagbabago or pagtatapos na pwedeng dumating sa inyong buhay. Especially again sa trabaho or ilang higit nyong iiwanan ng prioridad ngayong taon. Just only take what resonate. Magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Pero new beginnings po ang naghihintay. New beginnings for something better. Okay? Na ang ganda. Tulungan ng sarili. Merong mako-complete
sa inyong buhay. Gaano man minsan parang may nababawas din sa ilang sitwasyon, tao, halimbawa sa trabaho, may ilang magpapaalam dyan. Kung higit tayo magiging practical, reversal, kung ikaw ito or ilang katrabaho, alam mo yun, stay grounded, stay yung awareness mo sa sarili mo na everything is temporary talaga. Sabay kayo. Okay? Ito yung umaangat na nakikita kong messages for some of you. Okay? Stay balanced. Ayan na naman tayo sa balance. Because you're all about balance, Libra. So, very productive yung aking nakikita and maaaring higit nyo rin maramdaman yung pagka-busy sa pang-araw-araw, trabaho, especially. So, ano pa bang maan natin? Okay. Ayun lang. The Four of Swords, Ten of Wands. Ito, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. May hugot na naman tayo dito. Kasi, meron ako nakikitang pagkapagod. Could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Okay, sabi ko nga dito, no, 10-10. 10-10 na yung rating mo, Libra. Wala ka na dapat ikabahala. As long as alam mo naman sa iyong sarili na nanlalaban ka. Okay, nanlalaban para mabuo mo yung balanse. Or maharap mo yung patuloy na misyon sa buhay, trabaho, karera, especially pamilya rin. Sana I know naiwanan kita nung mensahe na tuloy ka lang, huwag kang susuko, laban kung laban. Sabi kasi ni Moonchild, huwag akong tumigil. Yes po. Lagi mong papaangatin yung dedication sa trabaho. Or kung bakit ka ba nagtatrabaho? Sino ba yung rason, di ba? Pero, hindi naman ibig sabihin nun ay kakalimutan mo na yung ikaw, ang iyong sarili. So, very important din po na, kasi nakikita ko dito, push kung push eh. Grind kung grind, work kung work. Lalo kung meron kang ilang hinahabol na kota o ilang bayarin, sabi ko nga, take it easy, kalma, listen to your body guys. Kung pagod, magpahinga sa paraan nyo. Iba-iba po tayo ng paraan sa pagpapahinga. Okay? Balance. Kung patuloy mong binabalanse ang sektor ng buhay ng iba, hindi naman iba, ng pamilya, trabaho, very important din po yung ikaw. Itong ilang taong nandyan, huwag lang sobra. Siyempre pa, yung ikaw rin. More on self-care, self-love. Just don't overdo it, kumbaga. Mahalaga pa rin na nag-iiwan tayo nung limits, okay, sa ating mga sarili, nang walang pagkasobra or pagkakulang. Balance. Okay? Again, hindi po tayo isang medical advisor. Isang paalala lang yun. Since umangat yung pagka-busy and productive for some of you, baka at one point bilang tayo ay tao lamang po. Tao lang tayo na nasasaktan, nagmamahal. Charot. May hugot. Hindi. Pero, ikaw rin. Okay? Focus ka rin sa iyo. Maglaan ng oras for you. Other messages. Relationship-wise, nakapag-iwan na ba si Moonchild? Again, maaaring mag-highlight pa rin ng travel or international matters, agenda. May ilang ganap dyan. For some of you na may karelasyon ngayon na nasa ibang bansa, maaaring hindi pa rin at one point nagiging madali ngayong taon, pero aking ulitin kung patuloy kayong kakapit sa isa't isa. Ganun din ang aking may apply. Alin yun? Kung patuloy na andito yung pagpapasensya. Yung waiting game for some, hindi madali. LDR, long distance relationship. Pero I see dito na nag-grow kayo. Hindi nyo pa man yun ma-realize. Kahit na parang, ayan, normal. Sa anumang sektor, buhay, relasyon, ups and downs, highs and lows. Pero ito yung laban na parang iti-test lang kayo at one point this year. Okay, add tayo. Ano pa kailangan marinig ng mga Libra? May umangat na. Taurus energy.
Hindi kailangan yung pinaka sign, pero sa Taurus, kung aking i-apply along with your other cards, Libra, dito pumapasok yung pera na sobrang nagbibigay din ng trabaho, karera. This is about your second house of income, your wealth, or yung matatawag na hard-earned income. Ito yung pinaghihirapan mo, dito yung pumapasok. So, sabi ko nga sa inyo, maganda yung flow ng money kasi nga, merong work. Yung blessing of work, hindi kayo mawawalan. Meron din papasok na pera. But stay grounded, practical, sa approach kung paano nyo pinapaangat yung pagbabalanse sa usapin rin na ito, nang walang pagkasobra. Okay? Syempre pa, sa mas practical, deserve kung meron kayong gustong bilhin, or ilang goal, wish list na nasa cart nyo, walang imposible. Ito yun yung mga magaganda, yung mga gusto nyo, yung makagustuhan nyo, deserve. Ito yung pinaghirapan nyo Pero stay balanced pa rin, practical pa rin po dapat yung approach. Taurus is an earth sign ng baka naman lubos biyaya. Lubos biyaya. Alam niyo yan, one day millionaire tayo minsan. Kapag meron tayong malaking hawak, claim natin yan, may paparating. So, isang paalala lang din ito marahil na, alin yun? Papaangatin yung tamang responsibility po. Kung paano nyo pinanghawakan ng inyong money. Okay? At pa tayo. And patience. Taurus. Patience, and patience. Kung aking i-apply sa barahan nyo. Kasi, maaaring yung ilan steady. May pagka-stuck pa nga. Parang ganun yung pakiramdam. Parang walang nangyayari. Meron po. Huwag ka panghinaan ng loob. Tuloy ka lang. Okay? Paangatin mo yung init dyan sa'yo. Yung inspirasyon, motivasyon. Umaangat na. Libra, second house. Taurus is in the second house. Nagbigay din ng usaping money. Or meron kayong someone in your life, hindi po kailangan mag-apply. Tayo ay general message na merong placement sa kanyang chart na Sun, Moon, Venus, Rising in Taurus. Why not? Kasi nagbigay din. Pakita natin sa live. Hello sa inyo dyan. Hinaharap natin ang Libra, guys. Ito na yun. Pagdating sa inyong mga possession, security, you will be financially secured. Claim natin yan. Okay? This is about the material world. Material world. Ayan. Nahihilo na si Moonshan. Biglang nahilo na. Hindi. Ganyan pa kasi tayo naka-live, guys. Pero, kung higit tayong magiging practical pa, since nagbibigay din yung practicality sa inyo, Libra. Moonchild, wala naman Parang wala. Hindi naman ganun kagaanan. Mapagtanto nyo at one point. Dito po umaangat yung inyong mga halaga. Okay? Yung kayo. Yung worth nyo. Ayan. Kung sino kayo sa isang relasyon o trabaho, mahalaga kayo. Napupuna kayo. Kailangan kayo. At na-appreciate kayo. Okay? Lagi yung tatandaan yung inyong mga halaga. Okay? Siyempre pa, deserve mo the best. Only the best, Libra. So, sa relationship, maaring ganun, para sa ilan, lagi yung aalalahanin na kayo'y mahalaga. Ayan, maybe, kailangan marinig yun ng ilan sa inyo. Okay, ano pa bang ma-add natin dito? Love, relationship, sabi ko nga sa inyo, couples married, the 10 of Cups, 5 of Wands, 10, yes, maaaring patuloy nyo, may ilang challenge, may ilang difficulty, disconnection, at one point, pero this is something na patuloy nyong pupunan for some of you in a relationship, couples. Pupunan nyo yung ilang kakulangan na pwedeng umangat sa inyong buhay. Siyempre, pa-depende ito sa sitwasyon nyo. Pero I feel naman na may laban. Parang itetest lang kayo dito. Patuloy na test ng universe kung paano nyo papangahawakan ang hindi ganun kagaanan na ganap
between sa inyong pagsasama. Hindi madali. Pero, as long as andyan yung pagkabuo at patuloy niyong nakikita yung pagkabuo, yung pagkakumpleto ng inyong buhay kasama ang taong ito, na nandyan pa rin. 10-10 pa rin yung rating natin para sa inyo, guys. Okay? Umaayon pa rin dito ang parang bagong simula. Patuloy lang na, ayan, kung kailangan nyo lang mag-pause, magpahinga, magpalamig, lalo kung makaramdam kayo na parang hindi umaangat yung halaga nyo right now, pag nilay-nilayan ng sitwasyon, sabi ko nga, something will end or someone will end itong relationship. For some of you, go with the flow. Huwag niyong bigyan ng control. Lalo kung medyo mabigat ito. Depende sa inyong kinakaharap. Ang pinakasalita ni Moonchild, huwag niyong kalimutan ang inyong halaga. Balance. 2-2. Umaangat dito. Okay? Okay. Single. Single. At ready na to mingle. Kung eto kasi Page of Cups, this one is in reverse. Paggalawin nyo na ang baso. Paggalawin ng baso. Ayan. Naka-reverse si Page of Cups. Kung kayo lang naman, kung present lang naman yung willingness, yung kagustuhan sa inyo, why not? Kasi this one parang may nagpipigil pa eh. Parang hindi nagiging buo pa. So kung hindi pa ready, lalo kung merong pang attachment sa ilang nakalaang relasyon or ano pa man, or merong ilang struggle, difficulty, so wag nating ipilit. Ayaw naman nating maging unfair, hindi lang sa sarili, pero dito sa tao. Kasi meron akong nakikita, merong someone, minsan kailangan lang mapaangat yung pagiging ready. Minsan naman, gaano man tayo ka-ready, parang wala naman Moonchild, ready na ako. Oo, pero syempre pa, yan yung mga hindi natin, wala na tayong control, okay? Hindi lang natin napupuna. Ito yung ilang, hindi tayo aware. Pero, actually, unti-unti. Maaaring hinuhubog ka pa or kayo ni future person mo para bang meron pang ilang kailangan punan sa ilang kakulangan sa basong ito. Sa madaling salita nga, pagalawin nyo na ang baso. Charot. Pero, samahan lang nung sasamahan dito ng, nung effort. Samahan nung pagkilos. Siyempre pa. Para ring trabaho yan, guys. Hindi lahat ng pagkakataon ay kakatok na lang ito sa ating pinto. Yung opportunity, yung love opportunity, minsan, you have to put some effort din. Put yourself out there. Take new chances para sa inyong sarili. Kung ready lang naman, physically, mentally, emotionally, or even financially, walang imposible. Meron at merong someone para sa inyo. Sa tamang panahon. Tamang pagkakataon. Ayan yung mga kasabihan na naman ni Moonchild pero ayan ang umaangat sa inyo, guys. Kuha na tayo ng pinaka-final advice. 2025. Okay. Ano kailangan marinig ng mga taong ito? Mula dito sa ating ilang napag-usapan, Libra. Ano kailangan niyong marinig? 2025. Ano pong kailangan marinig ng mga Libra? Uy! Sandali. Bakit ganun? Full moon in Taurus, guys. Tatlong Taurus. Yung value. Know your worth. Libra. Actually, Libra and Taurus, very compatible. Ang dami kong kilalang couples na Libra and Taurus. Anyway, additional ko lang naman yun. Detoxify. Detoxify. Sabi ko nga, mula dito sa ilang, ang dami, limitless, the Page of Wands. Maraming ganap this year kung saan patuloy kayong hinuhubog ng buhay, huhubugin ng universe. Ups and downs, highs and lows, very normal. Oo. At, ang dami, oo. Sa dami, baka
ano na to, a reminder. Anong reminder dyan, Moonchild? Detoxify. Take a breather. Hinga-hinga rin pag may time. Baka akuin nyo naman lahat ng gawain, trabaho, or ilang ganap. So, don't be too hard sa inyong mga sarili. Okay? May ilang, kumbaga, if ever dumating ka man at one point sa yung buhay ngayong 2025 Libra, na kung saan parang mangibabaw yung ilang pagtatanong. Mahalaga ba ako? Kamahal-mahal ba ako? Yung ganung pakiramdam. Na parang ang hirap i-define or ipaliwanag. Normal. Your feelings are valid, Libra. Yung kalungkutan mula sa ilang challenges, ilang bigat ng buhay, andyan naman talagang ups and downs. Okay? Sakali man, Libra, na mag-reflect ito sa iyo ngayong 2025, dasal lang din tayo. Detoxify. Alisin yung ilang negative energy. Alam na natin to. Listen to your body, listen to your intuition, yung ilang pagkasobra dyan, or pagkakulang na alam mong hindi umaayon sa iyong buhay, sa iyong worth, sa iyong halaga. Then maybe this is a sign, nagbigay diin. Kanina pa umaangat yung energy ng second house. Ito yung ikaw. Kung hindi tayo magiging practical, may halaga ka. Kung ikaw, pinapahalagahan mo ng patuloy itong ilang gawain, trabaho, tao sa iyong paligid, an indication to, alin, na huwag mo rin kakalimutan talaga ang ikaw. At itong ilang pinagdadaanan mo, syempre pa, huwag natin kalimutan na kumapit sa Kanya. Pray lang din tayo. Alam naman natin how powerful ang prayer. Detoxify, dyan na lahat yun. Samahan ng pagdadasal. Yung connection na meron ka sa yung faith, maging ano pa man po ang yung religion, reflect, okay, or disinfect. Detoxify kasi. Meron ka ng, para sa ilan, merong